Kinabukasan, habang nakatitig si Honda sa litrato ng kanyang namayapang asawa na si Chiaki ay tuwang-tuwa naman si Goro sapagkat nakita nito na nasa ikatlong pahina ng dyaryo ang litrato ng kanyang ama mula sa naganap na laro kahapon. Masaya rin si Momoko para kay Honda kaya naikwento niya sa kanyang kapwa guro na naka-home run iyon. Dahil doon ay hindi nakaligtas si Momoko sa pambibiro ng kapwa niya guro na sinabing baka may gusto na umano siya kay Honda. Kasabay ng pangyayaring iyon ay banibiro din ni Shigino si Honda tungkol sa pag-aasawang muli lalo na at 2 taon na rin naman umano nang mawala si Chiaki, at sinabing para na rin iyon sa kapakanan ni Goro dahil ang trabaho nila ay magpunta sa kung saan saang lugar. Napaisip si Honda sa sinabi ni Shigino sabay na alala nito si Chiaki noong nagdadalang tao pa lang iyon sa anak nila na si Goro. Nang sumunod na araw ay nanood muli sina Momoko at Goro sa laro ni Honda kung saan nanalo muli ang team nito kaya tuwang-tuwa ulit sila. Gabi na nang matapos ang laro kaya nang makita ni Honda ang dalawa ay tulog na si Goro habang bitbit ito ni Momoko. Habang nakatingin sa guro ay medyo natigilan si Honda sapagkat parang nakikita niya rito ang asawa niya dahil halos pareho lang ang style ng buhok ng mga ito. Maya-maya pa, habang nasa biyahe pauwi ay naikwento ni Momoko kung gaano kasaya si Goro bagay na ikinatuwa ni Honda. Dahil doon ay pumasok ulit sa isip nito ang sinabi ni Shigino tungkol sa muli niyang pag-aasawa, kaya naman nang makarating na sila sa tapat ng tinitirhan ni Momoko ay naglakas loob na si Honda na yayain ito na sumama sa kanilang mag-ama na pumasyal sa zoo. Muling ikinwento ni Momoko sa kanyang co-teacher ang tungkol doon kaya inudyukan siya nito na pumayag na dahil iyon na umano ang pagkakataon niya para hindi siya matulad sa iba na nagiging matandang dalaga na lang. Pumayag naman nga si Momoko kaya mas lalong naging masaya si Goro sa pamamasyal dahil para umano silang isang pamilya. Pagkatapos yun ay dumiretso naman sila sa field para makapag-practice si Goro ng baseball, at saka sila umuwi. Pagkahatid kay Momoko ay naiwan na ang mag-ama sa sasakyan at doon sinabi ni Goro sa kanyang ama na ayos lang sa kanya kung ang kanyang guro ang magiging bago niyang mama bagay na ikinagulat ni Honda. Nang sumunod na araw ay lumabas ulit silang tatlo ng magkakasama para kumain, kung saan napanood nila mula sa telebisyon ang tungkol sa balita na kumuha ng isang pitcher ang team ng Warriors na si Joe Gibson na nagmula pa sa Major League. Gayunpaman, umaasa pa rin si Goro na tatalunan ng kanyang papa ang team ng mga iyon, sabay nagpaalam para umihi. Habang wala pa si Goro ay sinabi ni Honda kay Momoko ang tungkol sa plano niya para sa darating na kaarawan ng anak. Muli ay inanyayahan niya ang guro na sumama sa kanila para sa mas ikasasaya umano ni Goro kaya pumayag na si Momoko. Maya-maya pa ay dumating na si Goro, at dahil hindi sinasadyang nabasa ang pantalon ng bata ay napilitan na silang umuwi. Pagkalabas sa restaurant ay may isang ale na nagtaka kung si Momoko ba iyon. Kinabukasan pagkatapos ng klase ay inihatid na ni Momoko si Goro sa bahay ng mga ito, pero biglang nalungkot ang bata dahil hindi umano siguro naalala ng papa nito ang kaarawan niya. Para kahit papaano ay maibsan ang lungkot ni Goro ay niyaya na lang muna ito ni Momoko na maglaro sa labas, kaya muli ay nakita siya ng ale na kasama ulit niya si Goro. Nakarating sa principal ang tungkol doon kaya kinausap niyon si Momoko at sinabi na bilang guro ay hindi tama na makita ito ng iba na nakakasama si Goro at ang ama ng bata, kaya naman agad itong humingi ng paumanhin patungkol doon at sinabing hindi na yun mauulit. Pagka-uwi ay agad siyang tumawag kay Honda para humingi rin ng paumanhin dahil hindi na siya makakasama sa kaarawan ni Goro. Bagamat sinabi ni Honda na ayos lang at naiintindihan niya ay hindi pa rin niya naiwasang malungkot. Gayunpaman, batid niya na hindi nga tama na ang tatay ng isang estudyante ay magkaroon ng relasyon sa teacher ng anak, kaya napagdesisyonan niya na tigilan na si Momoko. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nakahiga si Momoko habang iniisip ang masasayang bonding nilang tatlo. Kinabukasan, isinama ni Honda si Goro sa stadium ng Oceans, pero hindi niya inaasahan na darating si Momoko. Nag-alala si Honda para sa guro kaya nilapitan niya ito at sinabing baka may makakita na naman sa kanila na magkasama, pero sinabi ni Momoko na naroon lang siya para tanungin si Honda kung ayos lang ba dito na maghintay ng 5 buwan. Sa March pagkatapos umanong makagraduate ni Goro sa preschool ay pwede na silang makita ng ibang tao na magkasama. Mabilis na sumagot si Honda at sinabing maghihintay siya kahit gaano pa katagal iyon kaya naman umalis na si Momoko. Pagkatapos niyon ay itinuloy na ni Honda ang plano niya na sorpresahin ang anak. Sa loob ng stadium ay lumabas sa malaking monitor ang pagbati sa kaarawan ni Goro bagay na labis na ikinatuwa ng bata dahil naka-reserve sa kanya ang buong stadium sa araw na iyon. Doon ay naglaro silang mag-ama, si Goro ang nagpipitch habang si Honda naman ang sumasalo ng bola. Makalipas ang 5 buwan, habang nagpa-practice si Honda ay dumating si Shigino at binati ang kagalingan nito. Pagkatapos ay nabanggit ni Shigino ang tungkol sa balita na darating ngayong araw ang malakas na Major League pitcher na si Joe Gibson. Hindi na nag-react si Honda tungkol doon kaya inisip ni Shigino na buo ang loob nito, pero pinabulaanan yun ni Honda at sinabing gusto niya lang talagang mag-practice ng husto.
Sa airport ay sinalubong ng maraming media ang pagdating ni Joe Gibson na agad na dumiretso sa isang press conference para sa interview. Nang sumunod na araw ay umuwi na si Honda sa kanilang bahay, bagay na ikinatuwa ni Goro. Dahil matagal na hindi nakapagkita ay sabik ang bata na makabonding ang ama, kaya agad niya itong niyaya na maglaro. Pagkapasok ni Honda sa loob ng kanilang bahay ay nakita niya na tinitingnan ni Goro ang mga litrato ng ina nito, kaya inisip niya na nalulungkot talaga ang bata. Dahil doon ay ipinaalala niya rito ang tungkol sa pagtanggap nito na maging ina si Momoko, lalo na at napamahal na siya doon ng sobra. Nangako rin siya sa kanyang anak na hindi naman niya kakalimutan ang ina nito kahit ano pa ang mangyari, kaya pumayag si Goro. Lumipas ang mga araw at dumating na ang pinakahihintay na graduation ni Goro, kaya ibig sabihin ay pwede na ulit silang makita ng mga tao ng magkakasama. Simula noon ay may kasama na ulit si Goro sa panunood ng laro ng kanyang ama kahit sa telebisyon lang, at habang wala iyon ay may kasama na rin siya sa kanilang bahay. Isang gabi ay sabay silang naligo ni Momoko at doon ay tinanong niya kung kailan ang mga ito magpapakasal, sabay inamin niya rito na ayaw niya ng mapag-isa at matagal niya nang gusto na tawaging mama ang guro. Maya-maya pa ay nakauwi na si Honda pero natutulog na noon si Goro, kaya lumabas muna sila ni Momoko para makapag-usap. Sa wakas, doon na niya tinanong si Momoko kung handa na ba itong magpakasal sa kanya. Dahil lubusan na ring napamahal ang dalaga ay buong puso itong pumayag sa alok ni Honda. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon muli ng laro si Honda, kaya nanood sina Goro at Momoko. Natuwa ang bata nang makita na nasa starting lineup ang pangalan ng kanyang papa, at excited na ito dahil mapapanood na umano nito ang laban sa pagitan ng kanyang ama at ng magaling na Major League pitcher. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laro at pagkatapos ma-strikeout si Sakamoto ay lumabas na si Gibson para lumaro, kaya mas lumakas pa ang hiyawan ng mga manunood. Habang naglalakad si Gibson ay nakangising sinabi nito na paglalaroan niya ang mga taga-Japan. Abang na abang naman si Goro sa kung anong klaseng pitch ang gagawin ng tulad ni Gibson na napakatangkad na tao. Maya-maya pa ay umakma na ito para bumato ng bola, at laking gulat ng marami nang makita sa board na 98 miles per hour ang pitch nito, sapagkat sa isang pitch lang ay nagawa na nitong mapantayan ang Japanese record. Nagpatuloy ang mabibilis na pagbato ni Gibson, kaya 3 batter ng Blue Oceans ang na-strikeout nito. Labis na humanga si Goro sa kagalingan ni Gibson na 2 taon nag-ensayo para sa larong iyon. Habang nakaupo naman si Honda ay inaaral nito ang bawat kilos ni Gibson at inaalam niya kung ginugulangan sila nito. Maya-maya pa ay naka-6 na magkakasunod na strikes out na ang Oceans, hanggang sa sumalang na sa laro si Honda. Batid ni Honda na minamaliit sila ni Gibson, kaya sinabi niya sa kanyang sarili na patutunayan niya na mali ito. Pagkabato ni Gibson ng bola ay nagawa iyong matamaan ni Honda, bagay na ikinatuwa ni Goro, pero biglang inianunsyo na foul iyon dahil napunta umano sa kanan ang bola. Sa sumunod na pagbato ni Gibson ay foul ulit ang tira ni Honda, at sa pangatlo naman ay strike, bagay na ikinalungkot ni Goro. Gayunpaman, sa lahat umano ng sumalang na batter ay si Honda pa lang ang nakagawang makatama sa mga pitch ni Gibson, nang bigla nitong maalala ang sinabi ng anak na talunin nito ang magaling na pitcher na iyon. Nakailan pang foul pa si Honda sa mga pitch ni Gibson dahil ang inaabangan nito ay ang fastball niyon, hanggang maya-maya pa ay ibigay na yun ni Gibson, kaya nagawa ng maka-home run ni Honda. Tuwang-tuwa si Goro para sa kanyang ama, habang inis na inis naman si Gibson at sinabi sa sarili na kahit sa majors ay walang player na makatama sa fastball niya maliban lang sa laban na iyon, at si Honda pa umano ang nakatama niyon. Nagpatuloy ang laro pero mapapansin na naapektuhan si Gibson ng pagkaka-home run ni Honda, kaya napagdesisyonan ng mga taga-Ocean na lalo pa nila itong i-pressure. Dahil doon ay nakabawi ang team ng Oceans, at maya-maya pa ay muling sumalang si Honda bilang batter. Nang mga oras na iyon ay piken na si Gibson, kaya sinabi nito sa sarili na kahit ilang milyong dolyares pa ang ibigay sa kanya ay hinding-hindi niya natatanggapin sabay bato ng bola. Umakma si Honda para paluan iyon, ngunit natigilan ito dahil diretso sa ulo niya ang direksyon ng bola.